Hoy mga kababayan, minsan na po ba kayong napadpad sa tinatawag na HEPA lane? Ako, dati favorite ko yan, pero takot na ako dyan. Ito yung mga lugar na puno ng street foods na paborito natin kainin. Sa eskwelahan ko dati sa PUP meron yan eh. sa St. Teresa Street. Yan. Marami ang nagsasabi na dito din daw pwedeng makakuha ng hepatitis. Naku, kailangan po nating linawin yan dahil marami pong klase ng hepatitis na maaari nating makuha mula sa iba't ibang bagay o paraan. Para mas ipaliwanag po itong liver infection na ito, makakasama natin ang general physician na si Dr. Via Galban. Welcome back, Doc Via. Good morning! Good morning, Sir Audrey, Miss Diane, and sa lahat po nating manonood. Arise and shine po. Makukuha rin pala ito sa mga HEPA lane, itong Yes, hepatitis. so may iba't ibang klase kasi ng HEPA. So, but basically, hepatitis ay pamamaga ng liver. From HEPA, liver, to itis, meaning namamaga. Inflammation siya technically ng liver caused by yung HEPA virus. So, Okay. viral infection siya. So, iba't ibang klase ng hepatitis from A to E, no? Iba-iba yung presentation, iba-iba yung mode ng sakit, no? Iba-iba din kung paano natin siya i-manage. A to E. Well, sandali lang May mga kasama tayong Gen Z ngayon baka hindi naiintindihan yung HEPA lane. Okay. Ito yung lugar kung saan maraming tusok-tusok o prito-prito Ayan. na kinakain natin. Street Yung food. street foods na sunod-sunod. Tinatawag siyang HEPA lane dahil minsan yung pinanggagalingan ng hepatitis ay dun sa mga pagkahilig natin mga Pinoy sa pagkain ng mga street Anong foods. type of hepatitis yun, Doc? Oh, that is a good question, no? HEPA lane, hindi ko rin alam yan eh. Kasi si Doc, hindi siya napapagpad doon. Hindi. Oo nga eh. Gen Z Ibang din school. ako, no? No, but on a more serious note, yung sinatawag natin nakukuha natin sa HEPA lane, no? Yun yung normally yun yung hepatitis A and E, no? A and E, Normally hepatitis okay. A. So, yun yung nakukuhang hepatitis through fecal-oral route or meaning, no? Yung sa mga kinakain natin, no, number one, especially yung mga hindi masyadong na-prepare ng maayos, Oo. or yung nag-prepare ng food na to, no, ay someone na may HEPA, no? Okay. So, hawa-hawa. Nahahawa siya Hawa doon. siya, oo. Okay. So, kasi, no, kunyari, kapag ikaw ay may hepatitis, no, chine-check natin yan kung ikaw ay infectious, no. So, using your titers, no, your hepatitis, no, can be passed down, no, or pwedeng mahawa ka, especially kapag, no, yung handling ng food, no, yung mga natin, no, yung mga workers natin na hindi na check, no, minsan, no, nagkakaroon ng transmission, no, from one person to another, no, dahil sa handling ng food, minsan hindi naguhugas ng kamay, no. So, yun yung mga kailangan nating pag-ingatan, and that's just one type of HEPA. Okay, may BCD iba pa. may BCD Oo. pa, may yung HEPA A tsaka HEPA E. Usually, yun yung mga nagpe-present ng mild na mga symptoms, no, compared to ibang klase ng HEPA. Again, yung HEPA A sa food. Food, yeah. Okay. So, yan mga kababayan, yung transmission dun sa suka, mula sa suka, o yung matamis, di ba? Mukhang nga O yung customer ka maanghang. talaga dyan, O yung ano? manghang, yun, HEPA A yun. Pero, ano po yung pinaka-common na hepatitis dito sa datos ng dito sa ating bansa? Sa Pilipinas, pinaka-common pa rin HEPA A, HEPA B, no? Okay. Mas Okay. severe yung HEPA B sa HEPA A. Yun yung binibigyan natin ng bakuna yung mga bata, no? Kapag nanganganak yung mothers natin. Bakit? Dahil pwedeng matransmit ng nanay na may HEPA B sa anak yung HEPA niya, no? That's just one mode of transmission. Another mode of transmission is that, no, kapag nasalinan ka ng dugo, no, or kunyari kahit prick nga lang no, ng isang needle na contaminated with HEPA B, no, pwede kang makakuha ng hepatitis. Yung iba, no, through unsafe sexual practices, no, yung iba na at risk, no, would be yung mga nag-use ng prohibited drugs. No. So usually, no, blood transmission yun, na nakukuha natin yung HEPA B, yun yung mas malalang type ng sakit kasi pwede itong mauwi sa liver cancer. Oh, okay. Yes. Itong hepatitis, nakukuha rin ito sa alcohol ba din, Doc? Usually, mas at risk yung may mga alcohol, no? Kasi when you drink alcohol, minsan nako-compromise yung liver natin, no? So, mas at risk na yung may mga sakit na sa liver, no? Or may use talaga ng alcohol, no? Nag-use talaga ng alcohol, no? Or nagko-consume ng alcohol na excessively, no? To hepatitis, no? Especially dun sa mga iba't ibang klaseng hepatitis or the more severe hepatitis natin.
Okay, sakaling positibo na sa HEPA, no? Ano yung mga treatment option? Yun yung pagkakaiba-iba ng A to E, no? So yung HEPA A, HEPA E, no? Usually hindi tayo nagbibigay ng gamot. Kasi since it's viral, no, self-limiting or nalalabanan ng immune system natin nun with proper nutrition pa rin, proper hydration, tsaka food. Kaso, no, hindi natin ma-expect na magno-normal yung liver natin after mag-resolve yung sakit, no, for a while, no. However, no, since mild yung presentation ng HEPA natin, no, kapag HEPA A or HEPA E, no, usually you don't need to gamot, no. But yung mga yung ibang klase ng HEPA ng hepatitis tulad ng HEPA C, HEPA B, HEPA D, no. Usually, na nagbibigay tayo ng antiretrovirals. Yung Hepa C before, hindi siya curable. No? But right now, no, may mga pag-aaral na, no, may mga guidelines na nagsasabi na with antiretrovirals, no, pwede nang magamot itong sakit nito. Pero, nandun pa rin no, yung risk na magkaroon ng number 1, liver failure, number 2, liver cancer, or yung pinaka-common ito sa may mga Hepa C patients, no, liver transplant no, yun yung mga management na ginagawa natin para magamot yung sakit. Yun yung worst case, yung liver transplant. Yes. Oo. Okay. Ano naman po mga preventive measures na po pwedeng gawin para makaiwas po dito sa hepatitis? So dahil iba-iba yung paraan para makuha natin yung HEPA, no, doon sa HEPA A, HEPA E, no, ensure pa rin no, natin no, na yung mga kinakain natin, alam natin saan nanggagaling, paano siya na-prepare, no. Proper hygiene pa rin kapag tayo nagluluto, no, especially kapag at risk tayo to infectious contamination, di lamang ng HEPA A, kundi ng iba't ibang sakit na fecal-oral route. Sa HEPA B, HEPA C, HEPA D pa rin, no? And even all types of hepatitis, bakuna is important, no? Especially dun sa mga may mga trabaho na at risk, no, to getting the infection, especially dun sa mga health workers natin, no? Minsan kasi nag-handle sila ng sharps, no? Hindi natin maiwasan na ma-prick tayo, no? So importante na before tayo magtrabaho or we go into a job that involves no, yung mga sharps, no, we become vaccinated pa rin, no? And healthy practices pa rin, no? Avoid excessive alcohol intake, no? Good nutrition pa rin is important. Sa mga bata, no, 10 years, mas at risk sila dito dahil yung kanilang immune system ay hindi pa ganun kalakas. Yes, and that's why important no sa ating mga nanay no na bakunahan yung mga anak natin, no, especially yung mga babies pa rin no, with HEPA. Actually, requirement or mandated yan na mabakunahan sila ng HEPA B, no. And all the other hepatitis as well, no. If ever meron po tayong ways to have our kids vaccinated ng HEPA, no, it's important pa rin na maproteksyonan yung mga anak natin dahil no, it's a viral infection, meaning no, a lot of the recovery ng hepatitis is based on our immune system and gano'n ito kalakas malabanan yung Okay. sakit. Well, nabanggit nga ni Doc Vieno, may iba't ibang klase ng hepatitis. Pero ano po yung mga sintomas na dapat bantayan? Lalo na po dun sa mga most common kind of hepatitis. Naririnig lang namin yung pag naninila daw yung balat or yung mata. Yes, no, that's one. Pero maaari na meron ka ng hepatitis, wala kang nararamdaman. Ah, ganun? May pagka-tridor pala. Minsan, no, may mga pasyente no, na pag nag-check lang kami ng titers, doon lang natin alam na meron palang active na infection, no? But ang pinaka-common na warning signs is yun nga jaundice, paninilaw ng mata, ng balat, no? Another no is if you're jaundice, no, makatiyan sa skin, no? So if nangangati ka, napapansin mo naninilaw yung balat mo, no? Another would be nag-change yung color ng sinabi po sa ating mga yung ihi tsaka yung dumi natin, no? Okay. Maputla yung dumi, no? Or umiitim yung ihi, no? That's another one of the warning signs. Baka pwede tayong magpa-check, no, ng titers natin for hepatitis, no. Another no would be hindi mo na-explain na mamayat ka, no, or fatigue, no, is another type of symptom ng hepatitis. So, paalala na lamang, Doc Via, no? Lalo na kung kailan dapat sila magpakonsulta na sa doktor para ma-diagnose agad at mabigyan ng karampatang treatment. Yes po, no, sa ating mga manonood, no, ang hepatitis ay isang sakit no, na common, pero minsan hindi natin
nakakatch ng maaga, no, dahil minsan hindi talaga siya nakikita, no, hindi siya nagpe-present. So important pa rin yung screening at prevention, no, magpa-check po ng titers at importante sa lahat, no, yung pagpapabakuna para po maproteksyon na natin ang ating kalusugan. Ayan. No, salamat sa libreng talamed. Nandog ni Doc Via Galban. Thanks, Doc Via. Maraming salamat. Thank you. Good morning.